At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan, banal na Diyos, Diyos na umibig at nagmamahal sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakaloob mo po sa amin ng buhay na taglay namin ngayon. Salamat po at naririto kami, Panginoong Diyos, na makikipagtagpo sa iyo, Panginoon, handa ang aming puso na makinig sa iyo. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon, na magiging kasama namin sa buong service na ito, O God. Katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin, maranasan namin ang iyo pong presensya, O God. Kayo po ang siyang patuloy na mangusap, Panginoon. Ang iyong pagpapala ay patuloy na bumuhos sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng pagsamba, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay para sa iyo lamang. Ito, Ama, ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen na may kasamang palakpak sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, maari na po kayo, mga kapatid, makaupo. Okay? So, katulad po ng sinabi ko kanina, yung aking pong ihabahagi ngayon ay hinugot ko po sa ating readings mula dito sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5. Yan, kung mayroon po yan sa slides ay flash lang, okay? So, ang title po natin ngayon ay Maglingkod sa Diyos ng buong pag-ibig. Okay? So, tingnan natin po, pag-ibig pa rin po yung ating pinag-uusapan. Okay? So, sa ating title na Maglingkod sa Diyos ng buong pag-ibig. Alam niyo po yung pagpunta natin dito sa Sunday service, ito na ay isang paglilingkod sa Panginoon. Okay? Para bang tayo ay nandoon sa paanan ng Diyos na for the past days ay busy tayo, no? Pero ngayon ay nandito tayo sa paanan ng Diyos, no? Naalala niyo yung kwento ni Mary at saka ni sino yan? Martha? Ha? Familiar ba kayo doon, no? Okay? So para tayong imagine niyo yung tayo na nasa paanan ng Diyos at nakikinig sa Kanya. Ayun. Amen. So, ayan, maglingkod sa Diyos ng buong pag-ibig. Okay? So, tingnan natin yung sabi niya, maglingkod. No? Pero bago yon, okay, basahin muna natin. Muli po tayong tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag po kayong mapagod sa upo tayo. Upo tayo, okay? So, tayo po muli ay tumayo. Basahin po natin yung ating text po sa umagang ito. Ayan. Okay, sabay-sabay po natin sa Deuteronomy 6 verses 4 to 5. So, yes, sabay po natin, magsabay-sabay po tayong bumasa. Sana na ramdam natin sa ating puso. Okay, ready? Read. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Amen. So, pwede na po kayong makaupo. Okay, so yung ating binasa, hindi ko alam kung anong version yon, pero yung version ko po mula sa Magandang Balita Biblia, ang sabi niya, dinggin ninyo Israel, o dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, buong kaluluwa, at lakas. Okay? So, pwede rin kasi ito i-address sa atin. Dinggin ninyo, Fountain of Life Fellowship. Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Okay? Ayan. So, kailangan po natin, mga kapatid, patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya tumitigil sa kanyang gawaing
pagtubos sa sangkatauhan. Tama? Amen? Mapalad po tayo dahil tayo na ay tinubos na ng Panginoon. Paano po yung iba? Kaya po, kailangan po natin ng paglilingkod sa Panginoon upang patuloy tayo na magamit at magpagamit tayo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi na kailangan bumaba si Jesus dito sa lupa para siya mismo, kundi tumawag na siya ng kanyang 12 disciples mula noon, no, hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon, kahit na tumanda na tayo, ay nagpapatuloy pa rin hanggat buhay ang mundong ito, nagpapatuloy pa rin ang Diyos sa kanyang gawaing pagliligtas. Amen? Sapagkat nais ng Diyos na bago siya dumating, lahat ng tao ay naligtas na. Amen? Kaya po wag po tayong tatamarin mga kapatid, patuloy po tayo na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, sino pa po ba ang tatawagin ng ating Panginoon? Hindi ba tayo? Bakit? Bakit tayo? Kasi tayo na yung nakakilala sa ating Diyos. Nauna na tayong iniligtas niya. Amen? So, magpagamit din po tayo para sa kaligtasan ng iba. Amen? Kaya nga po, itong church natin, no, na itinatag ng ating Panginoon na inilagay tayo dito, ay hindi rin tayo tumitigil magbukas o maglagay ng mga gawain para sa ikalalago natin, matulungan tayo sa paglago, magkaroon tayo ng oportunidad para maglingkod sa Panginoon. Okay? So dapat every opportunity na may gawain ang Diyos, i-catch po natin yan. Amen? Doon po natin makikita ang ating puso na mapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ayan, dito po sa Deuteronomy 6 verses 4 to 5, itong verse na ito, mga kapatid, ay ito po yung parang buod o kaya ito po yung summary ng buong kautusan at pagsunod sa Diyos na dapat po pala ay nagmumula sa ating puso. Okay? So tandaan natin na ang ating pagsunod, no, ang ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay galing po sa ating puso. Amen? So tandaan po natin yan, galing po sa ating puso ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Okay? So ito po ay nagmumula sa puso, kung gayon, kung sa puso ito po ay may may pag-ibig. Ayan. Ito, tanda natin, may pag-ibig. Ang pag-ibig o kaya love, ito ay isang emosyon. Tama? Emosyon yung pag-ibig. Pero, tandaan natin kapag ka ang pag-ibig ginamitan na ng pagpili, no? Pag ginamitan na ito ng pagpili, ang kahulugan na ng pag-ibig ay isa ng desisyon. Okay? So, tandaan po natin yon, no? Ang pag-ibig ay isang emosyon, ngunit kapag ka ito ay ginamitan na ng pagpili, ito na po ay nagiging desisyon. Huwag po natin yung pagpalitin. Kaya nga po nauuna ang isip bago ang puso. Hello? So, yan po ang ating tandaan. So, ito din po, itong verse na pag-aaralan natin, ito rin po yung tinatawag na Shema. Na ito po ay Hebrew word, na ang ibig sabihin ay dinggin. Kaya nga po yung ating verse ay sabi niya doon ay dinggin ninyo. Pakinggan, makinig. Yan po yung ibig sabihin ng ating verse, Shema. Okay. So lahat po sana tayo ngayon ay nasa kondisyon ng Shema, ng pakikinig, ng pagdinig. Okay? So ito po yung ibig sabihin ng ating verse ngayon. Ito po ay panawagan po sa bawat isa sa atin. Okay? Panawagan po sa bawat isa sa atin, Fountain of Life Church, na kilalanin natin, paniwalaan natin
na ang Diyos natin ay iisa lang. Amen? Iisa lang ang ating Diyos. Wala na tayong ibang Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Okay? Siya lang. Kung kaya, hindi hati yung ating pag-ibig sa Kanya dahil siya ay nag-iisang Diyos lang. Okay? So, anong sabi niya? Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Amen? So, ano ba? Pag sinabi kasi na buong puso, mga kapatid, ito ay tumutukoy ng pag buong puso, kasama nito yung damdamin natin at yung ating kalooban. Pag sinabing buong puso, kasama ang damdamin at ang ating kalooban. Kapag ka naman sinabing buong kaluluwa, mabigat din po ito, Kasi pag sinabing buong kaluluwa, ito po ay tumutukoy sa buong buhay natin. Buong buhay natin. Okay? At kapag po sinabi nating buong lakas, hindi lang po ito physical na lakas natin, mga kapatid, kundi lahat ng kakayanan natin, lahat ng meron tayo, lahat ay ipaglilingkod natin sa Diyos. Ito po yung purpose, isang purpose ng Diyos. Bakit tayo nilikha niya? Bakit tayo inilalagay sa particular job, particular career, particular local church? Kasi mayroong certain purpose si Lord sa atin. At ang isa diyan ay ang paglingkuran ang ating Panginoon. Okay? So wag po nating kalilimutan, mga kapatid, ang ibigay ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ang buong kaluluwa, ang ibig sabihin ay buong buhay natin. Okay? Buong pagkatao natin. Okay? At yun nga, buong lakas natin, lahat ng ating kakayanan. Okay? Kung marami tayong pera, wag po nating ipagdamot sa ating Panginoong Diyos kasi kung anong meron tayo ay galing po sa Kanya. Okay? So, yan. Okay, so dadako po tayo sa ating puntos na ating pag-aaralan ngayon. Meron lang akong 3 para hindi tayo masyadong maging matagal. So, maglingkod sa Diyos ng buong puso, maglingkod sa Diyos ng buong pag-ibig, ang sabi sa ating title, at ng buong puso. Okay? Una, maglingkod sa Diyos ng buong puso. Okay? So, buong puso, kasama po yung damdamin natin at kalooban. Ngayon po, mga kapatid, ay may tanong po ako. Okay? So, kailangan maging honest po tayo sa ating sarili, ha? Hindi nyo kailangan sagutin ako, ngunit alam ninyo yan sa inyong sarili. Alam ko na lahat tayo dito ay mayroong mga kanya-kanyang daladalang emosyon. Okay? So, ang tanong ko po sa inyo, kumusta po ang ating puso? Okay? Pagod ba yan? Pagod ba yung ating puso? Malungkot ba? Ha? Masaya ba? Okay? O may dinadala bang bigat? May dinadala bang bigat ang ating puso? May takot ba? May alalahanin ba? Ha? Sugatan ba, mga kapatid, ang ating puso? Okay? So alam ko na lahat tayo ay mayroong emosyon na dala-dala ngayon. Bawat isa sa atin ay may taglay na emosyon. Okay? So, kanina sa mga tanong ko, may pagod bang puso natin? Malungkot ba yan? O masaya ba yan? O may dinadala ba? May takot ba? At mayroon bang alalahanin? Ha? At sugatan ba yan? Dumudugo. Okay? So, para po yung ating puso ay makahinga ng kaunti, ay tayo po munang lahat ay tumayo. Okay? Tayo ulit. Tayo ulit tayo. Okay? At magkaroon po tayo ng
tinatawag na deep breathing. Okay? Deep breathing po tayo. Okay? So, huminga muna tayo. Okay? So, paano po ito? Kunin natin lahat ng hangin na pwede nating kuhanin. No? Langhapin natin yung hangin na kaya nating langhapin. Okay? Okay, sige, ready for 3 times. Gagawin natin to. Hihinga tayo kasi Lord, pagod po yung aming puso. May dalahin kami, may takot kami, Panginoon, may alalahanin kami. At sugatan po yung aming puso na pumunta po dito. Nais po namin ito, naihinga sa iyo, O Diyos. Kaya po ngayon, lahat ng hangin na kaloob ng Diyos na kaya nating kuhanin, i-inhale natin. Okay? Ready? Ready na ba? I-inhale? Okay, so inhale. Pag sinabing inhale, and then hold muna. Inhale, then hold. No? I-hold natin yung hangin sa atin. Kahit na po kayo nakapakit para nag-focus kayo sa inyong sarili. Inhale, tapos hold, and then ilabas natin, i-release. Okay, ready? Meron ba diyang magaling na yung teacher? Sinong teacher dyan? Nasamahan ako dito. Samahan ako dito na mag-inhale, no? Inhale, and then hold, and then release. Okay? Let's do it. Okay? Inhale. Hold. Ayan. Okay? May kakaiba bang nararamdaman? Second time, inhale. One more, inhale. Hold. Oh, thank you God. Hallelujah. Amen. Ano po yung ating naramdaman? Refreshing? Nakahinga kahit paano? At yung mga nasabi natin kanina, pwede na po kayo makaupo. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong participation sa ating inhale. Pagka po ganun yung ating emosyon na nararamdaman, ganun din lang po yung ating gawin. Inhale, hanggat kaya natin kuhanin natin lahat ng hangin na pwede nating makuha. I-hold natin sa ating sarili and then i-release natin. Dahil pag ni-release natin, kasama na doon yung pagod. No? Kasama na doon yung lungkot. Kasama na doon yung mga dinadala natin, yung takot natin, yung alalahanin natin, at yung sugat na meron tayo. At pagkatapos noon, ay mayroon na tayong galak, saya, at pwede na tayo magpasalamat sa Panginoon, sa pagod na nararanasan natin, sa lungkot na meron tayo, sa dinadala na meron tayo, sa takot na meron tayo, sa alalahanin na meron tayo, at sa pusong sugatan. Bakit? Ang kasayahan lang ba ang makapagbibigay sa atin ng mabuting pakiramdam? Naku po, mga kapatid, wag po kayong matatakot, danasin ang pagod. Huwag tayong matatakot, danasin yung takot mismo, yung ating alalahanin, lahat ng emosyon yan, dahil may purpose po si Lord. Okay? At yan po yung nagpapakita na buhay tayo. Diba? Buhay tayo, may pakiramdam tayo. Tama? Amen. Kasi kapag ang tao wala ng buhay, hindi na mararanasan ang lahat ng yan na emosyon. Amen? Hallelujah. Ayan. So alam nyo kasi, minsan kasi mahirap maglingkod sa Diyos. Ha? Mahirap, sino kayo nakaka-relate nito? Mahirap maglingkod sa Diyos ng buo kung ang puso natin ay sugatan at pagod. No? Kagaya ng mga nabanggit natin kanina. Ang hirap maglingkod. Gusto mo na lang mahiga. Gusto mo feeling may sakit. No? Doon kaya mo naman. Pero dahil sa mayroon kang emosyon na nandyan sa'yo, mahirap maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Kasi, mga kapatid, ang paglilingkod natin ng buong puso, no, ay konektado eh. Yung paglilingkod natin,
konektado yan sa kung ano ang nararamdaman natin sa ating puso. Tama ba? No? Paglilingkod natin ay konektado sa kalagayan ng ating puso. Amen? Tama ba? Ha? Paglilingkod natin ay konektado sa kalagayan ng ating puso. Lalong konektado sa ating kaluluwa, maging ng ating lakas. Okay? Pero tandaan natin, mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi yan naghahanap ng parang perfect performance sa ating paglilingkod. No? Kasi ang ating paglilingkod, para magkaroon tayo ng perfect performance or performance na alam natin yun yung kaya natin. Okay? Ito ay nagmumula din sa relasyon natin. Kumusta yung ating relasyon sa ating Panginoon? Minsan, konektado din yan eh. Kumusta ang connection natin o relasyon natin sa ating Panginoon? Kumusta din ang relasyon natin sa bawat isa sa atin? Okay? Lahat ng ito ay konektado sa ating paglilingkod ng buong puso. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, kapag ang ating relasyon sa Panginoon ay ayos, at lalong ayos din yung ating relasyon sa ating kapwa, no? Napakasarap at napakadali lang na maglingkod sa Diyos. Amen? Okay. Ayan. Mga kapwa ko adult, kapag ang mga bata na yan ay nagtatakbo-takbo, wag po kayong may istorbo. Okay lang po yan. Okay? Pero kung kaya naman natin silang i-tame konti, ay okay lang. Pero wag po tayong may istorbo sa kanila. Okay lang yan. Ibig sabihin daw, may nabasa ko na pinost ng ating kapatid. Ibig sabihin lang niya, ang church natin ay buhay. Yes, totoo po yan. Buhay po tayo. Buhay tayo, buhay ang church na ito. Okay? So, kasi may mga iba, no? Sana ay wala na, nabago rin yung aking paningin dyan, no? Na kapag ka mayroong roaming around ng mga bata, ay naiistorbo. Pero, minsan, maging considerate din po tayo kasi bata sila. Anyway, ayan. So, isang paglilingkod din yan. Okay? So, ayan, tandaan natin na nagsisimula sa magandang relasyon sa Diyos at magandang relasyon sa tao, bakit tayo nagkakaroon ng magandang paglilingkod. Okay? So, kumusta po tayo? Okay? Ayan. Ayan. So, sabi ko nga, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect performance. No? Ang hinahanap ng Diyos, alam nyo kung ano, minsan hinahanap ng, alam natin, perfect performance ang gusto ng Diyos. Pero, tama din naman na kapag naglingkod tayo sa Panginoon, ay gawin natin yung best natin. No? Kasi Diyos yung ating pinaglilingkuran. Pero alam nyo kung ano ang mas higit na tinitingnan or hinahanap ng ating Panginoon? Ha? Alam nyo kung ano? Yung pusong totoo sa Diyos. Okay? Pusong totoo sa Diyos. Kaya may kinalaman yung ating relasyon sa Kanya eh. Okay? Kaya minsan dito ay pwede po nating i-evaluate yung ating sarili. Okay? Kaya muli ay tatanungin ko po ang church, may bahagi ba sa puso mo na huminto na? O sarado na sa paglilingkod o pagpapagamit sa Diyos? Okay? Huminto na ba siya? At sabi pa sa question dito na nahanap natin, may sama ka ba ng loob sa Diyos? Nagtampo ka ba sa Diyos? Dahil hindi ipinagkaloob yung pinaka-desire mo, kaya nagtampo ka na sa Diyos. Okay? So may sama ka ba ng loob sa Diyos? O may sama ka ng loob sa tao? Okay?
May alinlangan ka ba kung anong purpose mo sa buhay? Kung anong purpose ni Lord sa iyo, may alinlangan ka ba? Lord, nasa tama ba akong lugar? Lord, nasa tama ba akong church? Okay? So may alinlangan ka ba sa purpose ng Panginoon sa buhay natin? Dahil sabi ko nga kanina, ang bawat isa sa atin, mayroong purpose ang ating Panginoon. Hanapin po natin yan. Okay? Yan, kaya ang buong puso ay hindi, yung buong puso na paglilingkod natin, hindi ibig sabihin na walang kahinaan. Tao tayo na mayroon ding kahinaan. Ngunit kapag ang kahinaan natin ay naisuko sa Diyos, papalitan niya yan ng kalakasan. Amen? Okay. At kailangan mayroon din tunay na pagsuko sa ating Panginoon. Yung talagang hindi nyo lang tinanggap ang Panginoon sa nguso. Kung hindi, tinanggap natin ang Panginoon sa puso. Tahimik po ang bawat isa sa atin. Sagutin po ninyo yan sa inyong mga sarili. Time to evaluate sa ating sarili, mga kapatid. Pero natutuwa ako. Nakikita ko yung mga mukha ninyo. Talagang praise God. Okay? Dahil sabi buong puso. Buo. Ha? Buo, tanda natin, buo. Hindi kalahati. At lalong hindi nahahati, no? Hindi kalahati at hindi nahahati. Tandaan natin, ano sabi kanina sa ating text? Iisa lamang ang Diyos. Wala nang iba pa. So kung iisa ang Diyos, syempre wala na siyang kalahati. Ay, wala na siyang, hindi hati. Okay? O sige, bagamat okay lang mag-roaming around ang mga bata, pero medyo iano yung kanilang boses. Okay? Okay, so sabi ko kanina, buong puso, hindi hati o hindi kalahati. Amen? So okay lang mag-roam around, basta maiano lang yung boses. Okay? Para hindi tayo medyo buo din na maistorbo. Okay? Ayan. So, buo, hindi nahahati at lalong hindi kalahati. O hindi kalahati, lalong hindi nahahati. Tama ba? Wag nating i-interchange. Okay? Okay? So, buo ang ating paglilingkod, hindi kalahati at lalong hindi nahahati. Tama? Okay? Tandaan natin yan. Dahil, eto, tandaan natin. Ang paglilingkod sa Diyos ng buong puso, ito ay pag-ibig, pag-ibig sa Diyos na nakaugat sa relasyon. Tama? So, kailangan may relasyon talaga tayo sa Panginoon at may relasyon din tayo sa kapwa nating churchmate. Okay? Minsan kasi nag-i-enjoy tayo sa labas. Okay lang naman mag-enjoy sa ating mga ka-workmate, kaklase, kaibigan sa labas. Pero mas lalo nating enjoyin ang mga kapatiran natin sapagkat tayo rin lang ang magkakasama sa langit. Di ba? Okay? Kasi pangamalanghang ganito. So, nag-uugat ang ating pag-ibig ng paglilingkod sa Diyos, nag-uugat ito sa unang-una relasyon natin sa Diyos, no? At maipapakita sa pagsunod, lalong nakikita sa pagtupad sa kanyang gawain. Tama? Tandaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos ng buong puso ay nagsisimula sa relasyon natin sa Diyos, nakikita sa pagsunod, na ipapakita sa pagsunod, at lalong nakikita sa pagtupad sa kanyang gawain. Okay? Napakarami ng gawain ng Panginoon.
Okay? So kapag ka may gawain ang Panginoon, i-catch po natin yan. Kasi hindi pare-pareho ang panahon. Maaring bukas darating na si Lord na mismo yung opportunity. Okay? So yun po, tandaan natin, napakadali lang. Ang paglilingkod ng buong puso, nagsisimula sa relasyon yan, no? At ipinapakita sa pagsunod at lalong nakikita sa pagtupad ng kanyang gawain. Okay? So yun po ang tungkol sa buong puso. Okay? Pangalawa po ay maglingkod sa Diyos, no, ng buong kaluluwa. Okay? So ano na ang ibig sabihin ng buong kaluluwa? Yung buong buhay natin at yung buong pagkatao natin. Okay, so nandito pa ba tayo? Nakakonsentrate pa ba tayo? Amen. So, ng buong kaluluwa. Okay? So, ibig sabihin pala, another evaluation, sino ba ako sa Panginoon? Okay? Sino ako sa Panginoon? Ano ako sa Panginoon? O kung tatanungin kayo, sino tayo sa Panginoon? Unang-una, tayo ay anak ng Diyos. No? Unang-una, anak ng Diyos. At kapag kaanak ka ng Diyos, no? Mga magulang, nakaka-relate tayo dito. Pag anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon. Okay? Mahal tayo ng ating Panginoon ng walang kondisyon. Okay? Ganon din ang magulang, di ba? Yung magulang, mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Kaya yun muna yung ating titingnan. Sino ako sa Panginoon? O anak ako ng Diyos? Tagapagmana ng lahat, no? Na mayroon ang Diyos. Okay? Pag-aari ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lahat ng naririto. Okay? Di ba maganda yon? No? Tagapagmana tayo. Okay? Tayo ay anak ng Diyos, kaya tayo ay matagumpay. Tama? Kahit na dumadaan tayo sa anumang pagsubok, alam natin dahil anak tayo ng Diyos, papagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Tama? Amen. Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya, tingnan mo kung sino ka sa Diyos. Okay? Tingnan mo kung sino ka sa Diyos. Okay? Kapag ka ang ating buhay ay totally o buong buo na nakasuko sa ating Diyos, no? Na nakasuko ang ating buhay sa ating Panginoon, ang buhay natin ay totoo sa Diyos, ang paglilingkod natin ay mag-o-overflow lang ito sa atin. Mag-o-overflow yung ating paglilingkod sa ating Panginoon na hindi natin tinitingnan obligasyon. Diba? Mag-o-overflow. Magkukusa ka pa nga eh. Magbo-volunteer ka talaga. Okay? Kung nakasuko ang iyong buhay sa ating Panginoon ng buo at kilala mo ang sarili mo kung ano ang katayuan mo sa Panginoon. Amen? Mag-o-overflow yan. Hindi mo titingnan obligasyon. Okay? Magiging natural ang iyong paglilingkod na hindi napipilitan. Diba, mga kapatid? Okay? Maglalaan tayo ng oras kahit na busy ang ating oras. Meron tayong paglalaan ng ating oras sa Panginoon. Amen? Mayroon tayong oras sa ating Panginoon. Okay? Oras sa ating Diyos, kahit na po tayo ay dumadaan sa pagsubok. Okay? Kahit inaantok na tayo. Okay? Kahit mahirap at mayroong panganib sa paglilingkod.
Alam nyo, easy-easy lang tayo dito, no? Pero kung alam mo yung mga ibang missionary na nasa ibang bansa, lalo na doon sa mga at stake na bansa na talagang binibigay yung kanilang buhay na maglingkod sa Panginoon para masyaran yung mga tao sa iba't ibang lugar, kaya may mga missionary na pumupunta sa iba't ibang lugar, at stake yung kanilang buhay. Pero bakit gusto pa rin nila pumunta doon kahit alam nilang may kapahamakan? Kasi ang kanilang buhay ay nakasuko sa Diyos ng paglilingkod sa Kanya. Kahit mapugutan sila ng ulo doon, kahit pahirapan sila, sige pa rin. Kaya tayo naman dito hayahay lang. Okay? Ang oras lang, no? Willingness lang ang ating kailangang ibigay sa ating Panginoon. Okay? Tandaan natin, buong buhay po, buong kaluluwa. Okay? Sabi ko nga kanina, pag buong buhay, buo talaga. Hindi kalahati, hindi nahahati. Yan. Ito kasi yung ating pagbibigay ng ating sarili ng buong buo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi yung trip-trip lang natin, yung gusto ko lang, no? Hindi trip-trip lang, no? Kung hindi, araw-araw. Araw-araw. At dahil sa buong buhay, lahat ng aspeto ng ating buhay dapat ay naipaglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi 24 hours, pwede, pero mayroon lang, yung maglalaan lang tayo ng time para sa ating Panginoon. Nakikita ang ating paglilingkod na ipapakita at nakikita sa pagganap ng gawain ng Panginoon. Okay? So, lahat ng aspeto ng ating buhay. At hanggang sa huling hininga. Kaya nga sa amin na talagang tinawag ng Panginoon, pwede rin nagagamit din yung doon sa promise ng kasal, till death do us part. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa amin na tinawag ng Diyos talaga, okay lang sa inyo kasi pag trip ninyo hindi mag-church, okay lang. Pero dapat hindi. Di ba? Pero kami talaga in good in sickness and in good health, no? Ito yung tinayuan namin sa Panginoon. Samahan niyo naman kami, no? Sa gawain ng Panginoon. Okay? So yun po, dahil buong buhay po, buong kaluluwa, kaya hanggang huling hininga, magsama-sama tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So buong kaluluwa. At last point natin ay yung buong lakas. Okay? Buong lakas. Ang ibig sabihin ng buong lakas, buong kakayanan natin. Amen? Buong kakayanan. Kung ano ang meron tayo, lakas, bulsa, hindi naman ibig sabihin na ibigay nyo sa lahat sa Diyos. Siyempre may certain sinasabi lang si Lord sa ating pagbibigay. Pero kung generous ka, ay pwede naman. Okay? Huwag nating iisipin, mawawalan ako pag binigay ko to. Hindi. Tandaan natin, pag-aari ng Diyos, ang langit at ang lupa at ang lahat ng naririto. Huwag tayong manghinayang kung mayroon man tayong ibinibigay, ipinaglilingkod na lakas, ipinaglilingkod na resources natin, no? At lahat ng meron tayo ay handa nating ipaglingkod sa ating Panginoon. Okay? Kasi, hindi naman kasi na sumasapat lang, Lord, mahal kita. O ano naman ang patunay natin pag sinasabi nating mahal natin ang ating Panginoon? Okay? So makikita pa din, no? Pag sinabi nating mahal kita, Panginoon, okay? So kung mahal mo ako, pwede bang isend kita doon sa Africa? Ha? Ay, Lord naman, pwede bang dito na lang? Okay? Okay, kung mahal mo ko,
alam ko mayroon kang may medyo maluwag ka sa iyong budget. Pwede bang ibigay mo ito para dun sa gawain ng Panginoon? Di ba? Di ba may mga ganon? Kung ano ang meron tayo, hindi sumasapat yung Lord, mahal kita. Mayroon tayong dapat na ginagawa para patunayan yung ating pagmamahal natin sa ating Panginoon. Simpleng pagbibigay na lamang natin ng oras. Simpleng inuuna natin ang Panginoong Diyos sa ating oras. Okay? Maraming invitation. Oh, may dibo, may birthday, may anniversary. Okay? Pwede bang unahin muna natin ang makipagtagpo sa Panginoon? No? Okay? Busugin muna natin yung ating kaluluwa at spirito bago yung ating physical. Pwede yun, no? Okay? Ayan. So, ito po ang paglilingkod ng buong lakas, no? Ito po ay yung may kilos, may gawa, at may aksyon. Okay? May kilos, may gawa, at may aksyon. At mayroong pagsasakripisyo. No? Kasi yung paglilingkod sa ating Panginoon, minsan may mga critics tayo dito no? May pintas, no? May masasabi, no? Napapagod tayo. Merong hindi tayo maintindihan sa ating mga ikinikilos. Merong hindi tayo maintindihan sa ating mga sinasabi kasi meron tayong pinaguhugutan, no? May ilan, no? Kasama po ito sa paglilingkod. Kaya kailangan buong lakas. Okay? Malakas yung ating loob, malakas yung ating katawan. Okay? Kasi ang paglilingkod, mga kapatid, hindi naman talaga ito pabigat. Ito po ay isang pribilehiyo, isang oportunidad na makapaglingkod sa ating Panginoon. Bigyan natin yung ating sarili ng privilege at opportunity na makapaglingkod sa ating Panginoon. Huwag natin ipagdadamot yung ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Huwag nating tignan yung paglilingkod natin ay obligasyon. Ito ay oportunidad o pribilehiyo sa ating Panginoon. Tugon ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Tinugon niya, pinagaganda ng Diyos ang ating buhay, ibinibigay yung pabor, tinutugon yung ating panalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Nang buong lakas. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, na ang kakayanan, oras, resources, talent, lahat po ay involved dito. Okay? Na kailangan natin ipagamit sa ating Panginoon. Okay? Siyempre, sa paglilingkod may pagod. Okay? Kung may pagod, lapit tayo sa Panginoon. Mag-charge tayo sa Diyos, parang yung cellphone lang yan. Pag wala ng battery, nagkakanda kumahog tayo, humanap ng pagcha-chargean natin. Okay? So parang ganun din lang. Pag pagod na tayo sa paglilingkod, which is normal yan, pero magpa-charge tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. At yung lang maging totoo lang tayo. Okay? At ibigay lang natin yung ating panahon sa ating Panginoon. Tandaan, walang pressure. Okay? Huwag tayong napipressure sa ating paglilingkod. Tandaan natin, magbo-volunteer pa nga tayo Okay? So, yun po, tandaan natin, ng ating paglilingkod ay kasama ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay, at buong lakas natin. Okay? So lahat naman tayo mayroon ito. Diba? Wala tayong dahilang ipagdamot sa Panginoon na ipagamit sa Kanya. Kasi ang lahat ng binanggit ko ay meron tayo. Okay? May hadlang ba? May hadlang ba? Hadlang ba yung karir natin?
Hadlang ba ang kayamanan natin? Hadlang ba ang relasyon natin? No? Dapat walang hati at lalong hindi nahahati. Dahil ang ating Diyos ay iisa lang. Dinggin natin, pakinggan natin, Shama. Amen? So, sabi ko nga dito, isang tanong ulit sa ating challenge. Mahal ko ba ang Diyos ng higit sa lahat? Time of evaluation ulit sa ating personal. Mahal ko ba talaga ang Diyos ng higit sa lahat? Kung gayon, ipakita natin. Amen? So, eto, nawa, tingnan natin, no, na ating paglilingkod, hindi obligasyon. Okay? Ito ay opportunity, isang pribilehiyo, no? At masarap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Subukan nating lahat. Masarap maglingkod. At lalong nasasarapan kaming maglingkod kapag ka sinasamahan ninyo kami. Nagbo-volunteer kayo. Okay? Yan, sama-sama po tayo. Ano sabi? Till death do us part. No? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. So nawa, ang sagot natin sa lahat ng ito ay sagot ng may katapatan sa ating puso. Na pwede nating sabihin, Panginoon, ikaw lang ang iibigin ko ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas ko. Yun yung pwede nating sambitin bawat araw. Okay? Hanggang sa masanay na yung ating puso, yung ating isip, at makikita na sa ating gawa. Kapag ka sinambit natin sa ating Panginoon araw-araw, Panginoon, ikaw lang ang paglilingkuran ko ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Amen? Dahil, mga kapatid, ang ating Panginoon ay naghahanap, no, ng relasyon mula sa atin. Dahil nga, yung kanyang mga gawain ay nakaugat sa relasyon. Pag wala tayong relasyon, wala tayong paglilingkuran. Kaya, yun ang tanda natin, nakaugat tayo, ang ating paglilingkod ay nakaugat sa relasyon, nakikita sa pagsunod, at naipapahayag sa paglilingkod. Diba? At isinasabuhay natin ito araw-araw, o araw-araw, lihim man o hayag. Okay? Pag sinabing lihim, sino ka sa Panginoon kapag ka ikaw lang? Pag nasa bahay ka, na pamilyar ang sambahayan mo sa'yo. Pag nasa ka-workmate ka, nasa kaibigan ka, kumusta ang buhay mo? Okay? Banal pa rin ba tayo sa loob at labas ng church? No? Okay? So, hayag na ipapahayag natin. Okay? So, nawa, mga kapatid, ay matandaan natin ito. Kaya minsan kung mapansin nyo ko, pag nag-share ako, isang verse lang para at least meron tayong baon na memory verse paglabas natin. Okay? So, ano na nga yung ating text kanina? Sabay-sabay nga nating banggitin ng inyong version. Kasi ang version ko ay, dinggin mo, Israel, iisa lamang ang Diyos. Mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Okay? So yun po lagi ang umukilkil sa ating puso ngayong araw na ito at bawat araw.